Good morning guys. Linggo ngayon, schedule ng paglalaba ng aking damit. Ang damit ko na ito guys ay sinuot ko sa loob ng isang linggo. Lalabhan ko na lang po sa kamay guys para makatipid. Hindi na pa ako guys nagpunta sa washdown kasi magagastusan ako. Kayang-kaya ko naman guys na labhan ang damit ko sa pamamagitan ng aking kamay. Konting kuskus lang, konting piga-piga, pwede na po guys. Kasi guys, pag magpunta po ako sa washland, ay gagastos po ako ng malaki guys. Pag nagpunta po ako sa washland guys, kailangan ko ng sasakyan. Wala naman akong sasakyan, so kailangan kong tumawag ng taxi. Alam nyo guys, ang bayad sa taxi ngayon ng isang trip, malayo man o malapit, ay $3. Ang bayad sa taxi ng isang trip guys. So pagpunta ko ng washland, 2 trip po ako, so ang gagastusin ko doon ay $6. $3 sa papunta at $3 din sa pauwi. Kaya medyo magastos guys pag nagpunta ka pa ng washland. Ang bayad na po guys sa washing machine sa isang load ay magkakarga ka ng $3 para sa isang load para malabhan ang iyong damit. And then pagkatapos ng malabhan ang iyong damit ay ilalagay mo ito sa dryer. Ang bayad naman sa dryer guys, para matuyo ang iyong damit ay kailangan magbayad ka ng o maglagay ka ng $3 o $3.50 para matuyong mabuti ang iyong damit sa dryer. So ibig sabihin guys, ang total na magagastos ko pag nagpunta po ako sa washland ay $11. Malaki na po yun guys, kung magko-convert ka sa peso. Ang $11 ay multiply mo na lang sa 50, edi 550 pesos na yon. Di ba guys, malaki na yun kumbaga sa pera natin sa Pilipinas, yung 550, marami nang mabibili doon sa ating bansang Pilipinas. Kaya pinili ko na maglaba na lang sa kamay guys para makitipid ako, at yung aking matitipid ay papadala ko na lang sa aking pamilya na pandagdag sa gastos nila guys. Kaya ganun po yon. Kaya sinisiyakap kong maglaba na lang sa kamay dahil para makatipid. Total kayang-kaya ko naman, hindi naman madami ang aking damit na isinuot ko sa loob ng isang linggo. Mga lang naman, 12 na piraso o kaya 13 na piraso, ganyan ang maximum na naisusot ko na damit sa loob ng isang linggo. Hindi naman madaling maglaba guys. Ibig sabihin hindi naman mahirap ang maglaba sa kamay kasi nasanay na ako, kayang-kaya ko naman, kaya sinisikap ko na lang na maglaba sa kamay para makatipid ako guys, diba? Ano sa palagay nyo, totoo kaya ito o hindi? Correct me if I'm wrong pero ang masabi ko, true po yan. Kailangan magtipid po tayo sa hirap ng buhay ngayon. Kailangan marunong tayong mag-budget ng ating pera, ang ating kitang, ating perang pinaghihirapan, diba? So konting konting budget sa ating pera para mayroon tayong may padala sa ating mga mahal sa buhay sa Pilipinas. Diba guys? Tama ako o mali? Sana tama ako guys. By the way guys, kung ikaw ay nagplano na mag-abroad, gusto mo magtrabaho sa ibang bansa, kailangan guys marunong ka sa gawaing bahay, lalo na sa pagluluto, at ang isa pa dyan ay yung paglalaba ng damit mo para huwag mo nang iasa sa
washing machine o kaya sa pagkain mo kailangan marunong ka rin magluto para hindi ka na bili ng bili sa restaurant. Ang mahal kaya guys ang bayad sa restaurant pag doon ka laging bumibili ng iyong pagkain. So bilang gusto mong mag-apply sa abroad, kailangan matutunan mo muna kung paano ang mga gawaing bahay, lalo na sa pagluluto at paglalaban ng mga damit mo. Mabuti sana kung mayroon kang jowa na willing na magtrabaho para sa iyo, na gusto kang ipagluto at ipaglaba lagi. Siyempre jowa mo yun, kailangan ang jowa mo siya yung bibigyan mo, hindi ikaw ang kanyang bibigyan. Kasi pag pinagluto mo ang jowa mo, baka iwanan ka pa niyan, di ba? So think about it. Kailangan marunong ka rin maglaba at magluto ng iyong mga pagkain at damit, di ba? Ganun po yun. Huwag mong iasa sa iba, kailangan sa sarili mo. Kaya ngayon pa lang, kung gusto mong magtrabaho sa abroad, kailangan mo nang matuto sa mga dalawang bagay na yan para hindi ka mahirapan. Mahirap namang iasa mo sa iba. Buti sana kung pagtsatsagaan kang tulungan ng ibang tao o kaya jowa mo, mas maganda yung sarili mong sikap para hindi ka mahirapan, di ba? Yun lang po guys, para think about it, di ba? Pag-isipan yung mabuti ang sinasabi ko kung tama o mali. Bago ka mag-abroad, kailangan marunong kang maglaba at magluto para hindi mo na iasa sa iba, para gawin mo na ng sarili mong personal, di ba? Ito ay para sa iyo, para sa ganon ay mapabuti ka, hindi ka mahirapan sa gawaing bahay. Dahil kung ikaw ay nasanay sa gawaing bahay sa Pilipinas, ay okay yun. Pero pag hindi at umaasa ka lang sa katulong mo sa Pilipinas dahil mayroon kang katulong at hindi ka gumagawa, kailangan pag-aralan mo kung paano mo gawin ang gawaing bahay, hindi mo iasa sa iba, di ba? Ganun po guys. Kaya for your own good, kailangan marunong kang gumawa ng mga bagay na para sa iyong sarili, para sa ganon hindi mo na iasa sa iba. Good kung meron kang katulong, pero pag wala kang katulong, paano na yan? Di sarili mong gawain ang gagawa, di ba? Ganun po yun guys. Kaya ito lang ang masasabi ko guys, huwag kayong sasama ng loob sa mga taong panood ng aking video na kailangan marunong ka sa gawaing bahay bago ka mag-abroad para hindi ka mahirapan. Yun po guys ang aking punto, di ba? Mahirap naman na iasa mo sa iba ang iyong para sa iyo na gagawin, wala ka namang katulong dahil nasa ibang bansa ka, ikaw ay nag-iisa, wala ka namang jowa. Sarili mong sarili mong lakad, di ba? Sarili mong gawa, wala kang asahan kundi ang sarili mo lang. Ganun po yun guys ang sinasabi ko. Kaya think about it, di ba? Ikaw din ang mahirapan pag hindi ka marunong sa magawaing bahay, dahil alam mo naman sa abroad ang wala kang asahan dyan kundi sarili mo, sariling sikap at sariling sakripisyo. Ganun po yun guys. Sana naunawaan nyo ang sinasabi ko sa video ito, at sana po guys huwag kayong mawalan ng pag-asa kung kayo pagtrabaho sa abroad. Do the right thing and think about the good one. Never mind the problem. Every problem ay mayroon tayo sa buhay. Kailangan kung may problema, kailangan lutasin para hindi na tayo mahirapan. Bago matulog, kailangan ma-resolve ang problem na yan para pagkagising, wala ka nang iisipin pa. Di ba guys? Tama ako o mali?
Ganun po yun ang ginagawa ko bago ako matulog. Kung may problema ako, sinusolve ko muna para pagkagising ko sa umaga, wala na akong isipin pa. Kung nagustuhan niyo po guys ang video kong ito, please like, comment, subscribe, and follow for more. Thank you very much for watching guys. Good morning people around the world. Good morning, good morning, good morning.